Okay, so walang katapusang ipon. Baglagi din tangalak tiya do. Kada dayong inutan, di ba? Basta maramanam. Ipon kinsili. Solve. So, yung mga gustong subukan yung aming suka na to. Mag-order lang. Legit, masarap to. Kasi hindi kompleto tong ipon, di ba? Pag walang CD, pero kung kailangan nyo ng CD, ayan. So, we are live actually, para lang linawin yung ating katanungan tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act. So, na-observe ko lang in my personal observation. Lagi kasing ine-emphasize yung karapatan ng bawat bata. So, while it is true na mayroong karapatan ang mga bata, pero we have to let them know as well na kahit nasa kanilang kabataan, meron pa rin silang pananagutan sa ilalim ng batas. So, kasi ngayon, diba reklamo ng karamihan na yung mga bata ay pasaway. So, lagi ding sinisisi ng karamihan ng dahilan ay dahil daw maluwag ang batas. So, tingnan natin yung punto kung tama ba yun or hindi. So, habang kumakain tayo. Naalala ko kasi, when you talk about the revised penal code, so that was enacted or created in 1930. So, it was effective 1932. So, looking back, when you talk about criminal liability, so ang criminal liability ng isang bata, so exempted from any criminal liability if the child is below 9 years old. So 9 years old below, so exempted from criminal liability. So tama ba yun? So yun talaga. So from above 9 years old to 15, so kailangan i-determine kung whether there is what we call discernment or without discernment. So with discernment, meaning kung meron siyang alam, he knows already how to determine what is right or wrong. So, pag i-determine mo yun, di ba, what is right or wrong, kung alam na yan ng bata, upon his actuations in that particular incident, so, at sa ilalim ng batas, pwede na siyang managot sa kanyang ginawa. So, that's under the revised penal code. So, moving forward, we have now the Juvenile Justice and Welfare Act. Diba? Meron na tayo yung Juvenile Justice and Welfare Act. Yung Juvenile Justice, so tinaas niya ngayon ang age of criminal liability. Diba? Hello po sa lahat. Actually, ipon ulit. Lagyan mo ng sili. Saka kamatis. So, yun. Yung age of criminal liability, tinaas. So, from 9 years old, so ginawang 15. So, exempted ang
15 years old below, exempted from criminal liability. Then again, gusto nating liwanagin na so while it is true that it is exempted from criminal liability, pero when you talk about crime, hindi ang pinag-uusapan lang natin ay tungkol sa criminal liability. So, under Article 100 of the Revised Penal Code, every person criminally liable is civilly liable. Naka-attach lagi yung civil liability. So, ngayon, tanggalin natin yung criminal liability. Anong naiwan? Civil liability. So, meron pa rin siyang pananagutan sa batas. So, civil liability will constitute, of course, yung mga fines. What else? Yung kanyang damages, yun. So, diyaman, Sir Lloyd, wala lang. Serbisyong, for the nation. Serving the nation, sir. Yan, serving the nation. Wala lang. Isang aspeto ang serving the nation. Yun yung gusto nating liwanagin, di ba? Kasi lagi nating binabanggit yung karapatan ng mga bata, pero we have to remind them as well that they are protected under the laws if there are abuses against them. Kaya lang kung sila naman ang may umabuso sa atin or sa kanilang kapwa bata, meron din silang pananagutan. Okay, so we have to inform them. Kaya nga sabi ko, if I will be given the chance to speak, di ba? Speak tayo sa harap ng mga bata. Ito ang gusto nating liwanagin, na it's not because they are children, wala silang pananagutan sa batas. Mali po yun. Okay, so, hindi po totoo yun. Ito naman, hindi naman sa punto na tayo ay galit sa mga bata, hindi. Gusto lang nating linawin para sila, they carry it with them, the responsibility na, okay, natutunan namin na meron palang, ganun pala ang interpretasyon sa batas. So sila din, kahit paano, meron din silang takot sa batas. Hindi yung, di ba? Hindi yung tipong tinuturuan mo sila na wala kayong criminal liability, so gawin mo lang yung gusto mo. Kasi wala kang pananagutan sa batas. Mali yun. Kasi when you talk about liability under the law, when you talk about crime, there are two liabilities to speak of. We have criminal liability and civil liability. So, criminal liability, ang ibig lang sabihin yan, kulong ka. Okay. So, hindi mo pwedeng pakulong yung bata na 15 years old below. Pero, under yung ating Juvenile Justice Welfare Act, minabandato ng batas na yung isang bata na who is exempted from criminal liability will still have to undergo what we call intervention program by the government. Dadaan pa rin siya sa pulis. So, ang punto natin dyan, meron pa rin record yung bata. Hindi pwedeng hayaan lang, nawala lang. Okay, so tayo naman na mga magulang, we have to inform as well our children na huwag kayong gumawa. Hindi tayo pa yung nag-motivate sa kanila na kung merong mga gagawa sa inyo ng ganito, sapakin mo na lang. Okay, so we are teaching them to become violent. Because ang alam din ninyo na mali, tinuturo yun sa mga bata, di ba? So mali yun. Kaya sabi ko, when I will be given the chance to speak in front of children, diba? Gagawin na nating parte ng ating diskusyon na when we discuss about RA 7610 or the Child Protection Act and also the Violence Against Women and Their Children's Act, we also include their discussion along bullying and the Juvenile Justice and Welfare Act para maliwanag. Kasi meron na talagang mga bata na maabuso din, kung hindi man yung tawag nito. Kung sabihin natin na umaabuso sila sa mga
taong nakakatanda sa kanila. Okay? So, maabuso rin sila. And what comes to their mind is that they are not liable under the law. So, mali po yun. Mali. Ngayon, para mawala yung isip ng mga tao na parang yung batas ay naging maluwag para sa kanila, hindi po. Yun lang sigurong age of criminal liability ang tumaas, pero it does not mean na siguro yung kulong nila would only be suspended as well, di ba? So, mali na sabihin na wala silang kasalanan. Meron pa silang pananagutan po sa batas. So, and of course, if they did that in school, so they will be accountable to their actions. Mananagot sila sa ilalim ng anti-bullying. So, the Anti-Bullying Act is not as simple as if wala daw mangyayari doon sa anti-bullying. Hindi, pero yan ay ground ng they can be that can be a ground for expulsion doon sa eskwelahan. Okay, kaya lang kasi ang nangyayari, sa Pilipinas kasi, we always forgive. Ayaw na yung forgive. But then again, we forgive, but we have to put it on record. Yung mga pang-abuso ng kapwa-bata, yes, as parents, we will acknowledge yung kasalanan ng isang bata. Paano rin natin yan? We can also forgive, but it does not mean that there would be no record pertaining to that child. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, they are already exposed to social media. Ang dami na nilang napapanood. Marami na silang kaalaman na it is accessible to them. And as parents as well, di ba? Pati rin tayo dapat, kung merong mga report na nangyari sa ating mga anak, dapat sabihin natin sa anak natin na, huwag mong gawin yan. Hindi yan tama kasi any forms of abuses is in violation of the law. So yun. Hindi tayo yung mag-encourage pa sa anak natin na, ikaw, kung merong magbubugbog or may mananakit sa'yo, sapakin mo na lang. Anyway, wala kang pananagutan sa batas. So tama ba yun? So gusto natin itama yun. Doon sa mga biktima din, do not fear to report. Dapat ipakita rin na we are true to our laws. Na yun talaga ang batas, di ba? So yung iba naninibago sa ating approach. But then again, yun palang nakita kong hindi tama doon, di ba? Yung lagi nating in-emphasize na kayong mga bata, ito yung inyong mga karapatan. So while it's true that you have the right, it carries with it responsibility as well. Meron ka rin pananagutan, ganun yun. It's not purely wala. Lalo na kung yung isang bata, he acted with discernment. Considering na yung age niya is 15 to 18 years old. Or sabihin man natin na 15 years old below. But then again, every person criminally liable is civilly liable. So ngayon, nawala yung criminal liability niya. So does it mean he is not liable at all because he is exempted from criminal offense? The answer is no. So mali po yun. So gusto ko lang itama kasi dami na akong naririnig na form of abuses between children na hindi nare-resolve dahil nga laging iniisip na wala daw pananagutan yung bata kasi nga bata siya. So the answer is no. Gusto na nating i-clear yun para kahit paano may tuwid natin yung mga bata na lalaki sila na hindi magiging violente, na they are observant of the law. Yun lang yun.
Okay, so parang galit tayo pero hindi. Gusto lang nating turuan yung mga bata ng maayos na naayon sa batas. Yun lang yun. Okay, so ganyan tayo eh. Sanay tayong kumakain, may ginagawa, iinom ng tubig, ganyan. Okay, yun lang. So parang galit yung, parang ang galit. Hindi kasi being abused yun eh. Naabuso kasi yan. So gusto lang nating itama.